At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Mahaba lang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's, it means nothing. Bago na namang pasabog sa flood control scandal si Zaldico. 2 billion pesos kada buwan daw ang SOP para kay Martin Romualdez at sa Pangulo. Hindi naman nababahala si PBBM dahil hindi raw tulad ni Ko, hindi naman siya nagtatago. Hindi lang si Ko ang sinagot ng Pangulo, pati ang kapatid na si Senador Amy Marcos, tablado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Matapos akusahan ni Senator Amy ng drug use, PBBM worried daw para sa kapatid. The lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. 8 may arrest warrant dahil sa flood control scandal nasa kustudiya na ayon sa DILG. 4 kabilang si Zaldico wala sa Pilipinas. Mga umano'y bilyon-bilyong pisong demand ni na PBBM at Martin Romualdez idinitalye ni Zaldico. Pangulong Marcos muling hinamon ng dating kongresista na umuwi sa bansa. Simbahang Katolika naging susi raw sa tell-all ni DPWH Yusek Roberto Bernardo. Abangan ang aming exclusive report. Isa pang exclusive, hindi lang isa, kundi 4 na kumpanya ng pamilya ni dating Congressman Dong Gonzales kumubra ng higit 2 bilyong pisong proyekto. Exclusive din mga anak ng akusado sa flood control scandal umatras daw bilang shareholders ng dawit na kumpanya. At homecoming parade ni Miss Grand International Emma Tiglao, binagsa. Miss Universe 2025 third runner-up at Kisa Manalo, nakatakda namang umuwi ngayong gabi. Umiinit ang sibling rivalry at tila itinatakwil na ng Pangulo ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Matapos nitong akusahan siyang gumagamit ng iligal na droga. Agad namang sumagot ang senadora. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa Malacanang. Ivy. Sumagot na sa pinakaunang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyon ni Senator and Presidential Sister Amy Marcos kaugnay ng umunoy paggamit ng droga ng Pangulo. Bagaman ayaw na raw ni PBBM na ilantad pa sa publiko yung mga usaping pangpamilya, hindi nito itinanggi at inamin nito na matagal-tagal na rin nag-aalala ang pamilyang Marcos sa kalagayan ni Senadora Amy. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. I hope she feels better soon. Iyan ang pinakahuling komento ng Pangulo tungkol sa senadorang hindi niya na rin naman daw nakakausap. No longer travel in the same circles.
political or otherwise. So no. Ilang minuto lang matapos ang press conference ng Pangulo, agad na nag-post sa social media ang senadora at sinabing tila kung ano-ano ang nakikita ng kanyang nakababatang kapatid. Hamon pa nito, patunayan ni PBBM na mali ang kanyang mga paratang. Kurina, kung matatandaan natin nung nag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi lang si PBBM ang inakusahan ni Senadora Amy, kundi pati ang First Lady at anak nitong si Majority Floor Leader Sandro Marcos na gumagamit din umano ng illegal substances. Samantala, muling idinismiss ng Pangulo ang pangatlong bahayag ni resigned Congressman Zaldico. Kung talaga raw may saysay ang kanyang mga kwento, umuwi siya sa Pilipinas, harapin ang kanyang mga kaso at sabihin ang lahat ng gusto niyang patunayan. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's it means nothing. Kurina, ayon sa Pangulo, sa kabila raw na mga ibinabatong paratang sa kanya ay hindi siya nagtatago sa ibang bansa kagaya ni Ko. Kaya ang hamon niya sa dating kongresista, lumaban ng patas. Samantala, nagpatawag na nga isang press conference ng Pangulo ngayong araw para ilunsad yung DPWH Transparency Portal. Isang open website kung saan nilalaman yung lahat ng detalye ng DPWH project simula 2016 hanggang 2025. Kabilang sa mga detalye dito, iyong mga bidding details, geolocations at status ng lahat ng mga proyekto. Mula dito sa Malacanang, iyan muna sa ngayon. Balik sa iyo, Corina. So, kumusta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa iyong obserbasyon na Ivy? Siya ba ay malungkot? Siya ba ay galit? Siya ba ay nag-aalala? Kurina, nung natanong ang kanyang kapatid na si Senadora Amy, nung una ayaw pang sagutin ng Pangulo ang tungkol sa kanilang relasyon, pero in the end ay sinabi niya rin na nag-aalala ang buong pamilyang Marcos, pati yung kanilang mga closest friends sa kalagayan ni Senator Amy, although hindi niya na in-expound kung ano yung itong pinag-aalala nila. So, hindi natin alam kung ang ipinag-aalala ni Pangulong BBM ay may sakit ba si Senadora Amy? O siya ay may pinagdaraanan, wala siyang sinabi pang dagdag. Oo, Corina, tama yan. Wala siyang idinagdag. Basta ngayon pa lang, ito yung unang pagkakataon na in-address niya itong allegations ng kanyang kapatid. At sinabi niya na iyon nga, nag-aalala sila kasi parang hindi nila makilala si Senator Amy bilang isang Marcos. Okay, maraming salamat si Ivy Reyes sa guulat ng live mula sa Malacanang. Sa gitna ng pagkakadawit mismo sa flood control scandal, si PBBM na mismo ang naglalabas ng update sa investigasyon at pag-usad ng mga kasong kaugnay sa issue. Sa video statement kaninang umaga, sinabi niyang 7 na sa mga sangkot ang nakakulong at 2 pa ang susuko. 7 naman ang at large kasama si Zaldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay subuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Tulad ng Pangulo, malinaw din ang babala ng DILG sa mga sangkot sa flood control scandal. Hahabulin kayo saan man sa mundo. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Hawak na ng mga otoridad ang 8 sa 16 na personalidad na sangkot sa flood control scandal na pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kabilang dyan, sina DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director ng DPWH Bureau of Maintenance Jean Ryan Alorin Altea, Assistant Regional Director Ruben de los Santos Jr., Chief DPWH 4B Construction Division Dominic Gregorio Serrano, Chief DPWH 4B Maintenance Division Juliet Cabungan Calvo, Project Engineer 3 Felizardo Sevare Casuno at Engineer Dennis Abagon.
Ilan namang sangkot ang naiulat na nasa labas ng bansa, kabilang dyan sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na namataan umanong sa Japan, at ang SunWest President and Chair of the Board Aderma Angeli Alcazar na nasa New Zealand umano. Ang SunWest Treasurer and Board Member naman na si Cesar Buenaventura na pag-alamang nasa New York. Habang nasa Jordan naman, si DPWH OIC Chief Planning and Design Division Montrexis Tamayo. Ayon kay DILG Secretary John Vigramulya, maliban kay Ko, ilan pang individual ang nagpahayag ng kanilang pagsuko. The other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily and informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. May babala rin si Remulla sa mga hindi pa sumusuko. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. Dagdag ni Remulla, may kaukulang parusa rin ang mga tumutulong na itago ang mga akusado. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Malaki raw ang naging papel ng simbahan para isiwalat ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nalalaman sa flood control scandal. Napag-alaman ng Billionaire News Channel na matapos magtangka ang isang malaking personalidad na kanlungin si Bernardo, tumanggi ito at sa halip ay tumakbo sa simbahang Katolika. Sa kasagsagan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, tinangka umano ng isang malaking personalidad na ikanlong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at higit 50 iba pang testigo. Noong panahong yun, sina Congressman Zaldico pa lang at Senators Chis Escudero, Bong Revilla at Nancy Binay, Undersecretary Trigvi Olivar at businessman Maynard Ngu ang idinawit ni Bernardo sa anomalya. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, sinubukang kanlungin ng malaking personalidad at i-co-opt si Bernardo. Nakita pa umano ni Bernardo ang iba pang mga posibleng testigo sa isang pinagdalhang safe house. Pero tumangging manatili si Bernardo at nakakita ito ng pagkakataong tumakas. Nagpasya si Bernardo na magpunta sa simbahan at ikinumpisal ang lahat sa isang pari. Protektado ng Seal of Confession ang ikinumpisal ni Bernardo, kaya walang sino man ang makapagkukwento tungkol dito. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Cardinal Pablo Virgilio David, presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa isang pahayag, sinabi ni Cardinal David sa Billionaire News Channel na handa ang simbahan na magbigay ng spiritual advice o kanlungan sa mga taong nais sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanilang papel sa mga investigasyon sa flood control corruption scandal. Ayon sa source, pagkatapos makausap ang simbahan, dito na nagpasya si Bernardo na sabihin ang iba pang nalalaman sa kanyang pagtestigo sa Senado nitong November 14. Dito nagbigay pa si Bernardo ng dagdag na detalye sa modus ng katiwalian. At idinawit na rin ang iba pang mga senador, maging ang dating boss na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hindi nalalayo ang sitwasyon ni Bernardo kay Rodolfo Jun Losada na binigyan ng kanlungan ng mga taong simbahan matapos idawit ang malalaking personalidad sa katiwalian noong Administrasyong Arroyo. Hindi pa tapos ang mga umano'y pasabog ni Zaldico. Sa latest video, sinabi ni Ko na napag-utusan daw siya na magdala ng 2 bilyong piso kada buwan kina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Isang panibagong pasabog na naman ang binitawan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ngayong araw. Sa latest video na in-upload sa social media, pinabulaanan ng dating kongresista at House Appropriations Chair na nakakuha siya ng 21 billion pesos na kickback mula sa flood control projects. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025,
ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Sinasabi ni Ko na nanggaling daw sa ICI at kay dismissed DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 21 million peso figure. Pero hindi ito kailanman nasabi sa kahit anong pagdinig. Dagdag pang paliwanag ni Ko, sinabihan umano siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na kailangan niyang makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Tumawag din umano sa kanya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humingi raw ng tulong sa problema ng Bulacan sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Dito na raw nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Mga tao umano ni Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ni Ko at tumatanggap ng pera na nagngangalang Paul Estrada at Mark Tiksay. Hinahati daw ito sa bahay ni Ko sa Valle Verde at minsan sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang mga sinasabing bahay ni Romualdez ay ang nasa North Forbes Park sa McKinley Drive at sa number 14 Nara Street, South Forbes Drive. Iginiit din ni Ko na hindi siya nakialam sa mismong proseso ng paghatid ng pera kay Romualdez at dumadaan lang daw sa kanya mga ito. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot daw sa higit 55 billion pesos ang kabuuang halaga ng naihatid na pera sa bahay ni Romualdez. Sinabi rin umano ni Romualdez mismo kay Ko na hati sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pera. Pero noong November 2024, habang tinatalakay ang 2025 budget, nakipagpulong daw sa kanila ng dating House Speaker si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz na nagsabing masama raw ang loob ng Pangulo dahil wala raw itong natanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Personal daw na inihatid ni Ko kay Cadiz ang kabuang halaga na 1 billion pesos sa magkakaibang pagkakataon. December 2, 2024 umano hinatid ni Ko ang unang 200 million pesos at December 5, 2024 naman na-remit ang natitirang 800 million pesos. Sa isa namang hiwalay na social media post, idinitalya ni Ko ang listahan ng deliveries kina Romualdez at PBBM, kung saan makikita ang male-maletang naglalaman umano ng pera. Isiniwalat din ito ang umano'y listahan ng mga halagang ipinadala sa dalawa, na umaabot ng mahigit 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Romualdez sa mga panibagong akusasyon laban sa kanya. Wala pa ring pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Tatapusin na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga pagdinig sa flood control scandal. Ngayong umuusad na ang mga kasong isinampa laban sa ilang idinawit sa korupsyon. Ayon kay Committee Vice Chair Erwin Tulfo, baka isang hearing na lang ang isasagawa bago matapos ang taon. Dito anya ilalabas ang initial committee report na isusumite ng Senado sa ICI. Initial committee report lang po muna hanggang di po lumalabas yung kanilang mga warrant. Otherwise, baka pag nagbigay kami ng full committee report, papakawalan ho namin yan. Baka hindi na po natin makita yung mga yan. Kailangan ho, pero ilan sa kanila, sampahan na po ng kaso. I think si Mr. Diskaya pa lang, hindi pa po nasampahan. Ilang dating opisyal ng DPWH ang nasa kustudiya ngayon ng Senado. Isusuko sila sa mga otoridad oras na lumabas ang arrest warrant laban sa kanila.
Mas pinaiigting ng DOH ang kanilang anti-vape campaign. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Gudicelli. Mateo. Yes, maraming salamat, Pinky. Maraming salamat. The Health Department continues to call for a total ban on vape products. Giit ni Health Secretary Ted Herbosa, both the vapor and devices pose serious health risks. Anya, nabubudo lang ang mga minors into using these products due to their various flavors and colorful packaging. Up to today, minamarket na vaping is less harmful than cigarette smoking. Less harmful. E di harmful, kailangan either strictohan natin yung enforcement ng batas na pinasa natin o baka mas madali, mag-total ban na lang tayo para wala nang mabili itong mga kabataan. Based on the 2019 Global Youth Tobacco Survey, 7 out of 10 Filipinos aged 13 to 15 are using vapes. Last year, the Philippines recorded its first death from vape usage. Star-studded ang pagtatapos ng famous Kalimundan Festival sa Sultan Kudarat. Among the performers, isang kilalang K-pop star. Alamin kung sino sa Agenda Report ni RJ Rosalado. Mabuhay po ang Sultan Kudarat at mabuhay po ang Pilipinas! Sultan Kudarat, SK Sikat Ka! Nagliwanag ang madilim na kalangitan ng Sultan Kudarat sa pagtatapos ng Kalimudan Festival. Sa drone shot na ito sa Provincial Capital, namangha ang karamihan sa 7-minute fireworks display na inihandog ng provincial government. Ikinatuwa ito hindi lang ng mga taga-Sultan Kudarat, kundi maging ng mga bisita mula sa karatig probinsya ng Central Mindanao. Yung fireworks display po, tapos doon sa food bazaar, padaming nain. Ano yung pinaka-nagustuhan ko? Meet ko po yung mga iba't ibang celebrities. Sa closing ceremony ng Kalimudan Festival, tampok ang mga lokal na talento pagdating sa larangan ng musika, sayaw at beauty pageant. Highlight din ang cultural dance na ito kung saan bida ang mayamang tradisyon ng probinsya. Nagpakilig naman sa mga kabataan ang ilang sparkle artist na naghandog ng kanta at sayaw. Patok din ang high-quality performance ng P-pop group na BGYO. Pero ang pinakainabangan ng mga residente ay ang performance ng dating miyembro ng 21 at K-pop star na si Sandara Park. Bukod sa biggest hits ng kanyang dating grupo, kinanta rin ni Sandara ang ilan sa kanyang mga Tagalog songs. Napuno ng tao ang malawak na Capitol Ground na umabot daw sa higit 1 milyon. From the beginning, when we conceptualized this Kalimudan Festival, it was my ambition to take this opportunity for Sultan Kudarat to meet the world. Na makita po ng ating mga kababayan kung ano na po ang ating lugar para maintindihan nila ang ating pangarap ng Sultan Kudarat. Balang araw, dapat magiging competitive at productive sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa kabila ng engrandeng selebrasyon, pinabulaanan naman ni Governor Manguda Datu na malaki ang ginastos ng lokal na pamahalaan. Marami raw ang mga sumusuporta at nag-sponsor sa kanilang mga aktibidad. Naniniwala ang provincial government na magiging economic driver ang Kalimudan Festival dahil sa patuloy na pagyabong ng kanilang tourism industry. Isang patunay dito ay ang dagsa ng mga tao sa food strip area kung saan tampok ang iba't ibang pagkain na makikita sa probinsya. Hindi po nag-spend ng napakalaki. In fact, kung titignan po natin yung annual investment plan ng Sultan Kudarat Province, 10 million pesos lang ang ating inilaan for Kalimudan Festival. That's it. Pero all of this was made possible because of our partners, our producers, our sponsors na nagtiwala dito sa ating lalawigan. Ang Kalimudan Festival ay paggunita ng ika-52nd founding anniversary ng Sultan Kudarat bilang isang probinsya. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Sultan Kudarat. 4 na kumpanya ng pamilya ni dating Congressman Dong Gonzales kumubra ng higit 2 bilyong pisong proyekto. Ang aming exclusive report susunod sa Agenda. Sa lagay ng panahon sa Siargao bukas, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan sa buong maghapon na may mga pulo-pulong pag-ulan. Sa araw naman ng Miyerkules hanggang Huwebes, dapat pa ring paghandaan ang maulan na panahon na may paminsang pagbugso ng malalakas na hangin sa Siargao dahil sa bagyong Verbena.
Pagsapit ng Biyernes hanggang sa araw ng Sabado, asahan pa rin ang kalat-kalat na may paminsang malalakas na pag-ulan sa Siargao dahil sa trough o extension ng bagyong Verbena. Ang biglaang malalakas na buhos ng ulan ay posibleng magdulot ng pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Ang pinakamataas na temperatura sa Siargao sa susunod na 5 araw ay aabot sa 25 hanggang 30 degrees Celsius. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Humiling na ang gobyerno sa Interpol ng Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito raw ay para mapabilis ang pag-aresto sa kanya. At kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Casio. Magandang gabi, Corina. And I apologize, I cannot go on cam. I'm still at the office at the detention facility pa po tayo. Yes, perfectly fine, sir. Si Ginoong Harry Roque ba ay nandoon pa rin sa the Netherlands base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood po natin yung kanyang vlog. And we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala po tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Okay. Pero marami hong pamamaraan para po mapabalik si Ginoong Roque dito. Ngayong meron na ho tayong request for Interpol Red Notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Toma Cruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronaldin Baterna at ni Ginoong Dennis Cunanan. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun, okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Dalawa ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang taon, nagkasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition primarily. At meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon. Pero ang basis po natin ng request, Ma'am Corina, is a qualified trafficking in persons. Right. Yung desisyon po para makansela ang kanyang pasaporte ay nagmula or originates from the Philippine government. Opo, siyempre po kasi kinakailangan po natin a local competent court has to cancel their passport para po maging basihan din po sa agarang pagpapalabas ng red notice in relation to Mr. Roque. Kanina nga po, ipinagbigay alam sa atin ng Department of Justice sa pamamagitan ni Undersecretary Nicholas Felix T. na kanselado na po ang passport ng 4 na mga nabanggit ng mga individual. So, okay, para lang po malinaw, naglabas na rin po kasi ng pahayag si Ginoong Roque, at ang kanyang ini-invoke, yung kanya pong binabanggit ay itong tinatawag na International Principle of Non-Refoulement. Hindi po namin maintindihan lahat kung ano po yun, pero sabi niya, ito po daw ang pipigil doon po sa pagkansela ng kanyang passport, gayon din po ang pag-issue ng red notice or Interpol red notice laban sa kanya. Ma'am, that is already moot and academic sapagkat naglabas na nga po ng cancellation ng kanyang pasaporte ngayong araw ang Pasig RTC. Dapat hong nating tandaan na sa Ginoong Roque ay nakasuhan ng kasong kriminal, hindi ho kasong politikal. Ang amin pong basihan ng pag-request ng red notice sa kanya ay qualified trafficking in persons, of which
The Netherlands is a party to the United Nations Transnational Organized Crime Convention. Ayun, kaya naman pala. Kasi hindi nga po daw absolute yung proteksyon nitong sinasabing non-refoulement principle. So ayan na, Mutan Academic. Yes, so now that his passport is cancelled, ano po ang ibig sabihin nito? Pati po yung pag-issue ng red notice. That means to say that the cancellation of the passport will serve as an additional basis for the immediate issuance of the red notice by the Interpol. And upon checking, the Interpol is both the Netherlands and even Germany, because we do believe that he also has a pending asylum petition before the Federal Republic of Germany. So we do believe that the cancellation of the passport will expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Both countries, ma'am, are state parties to the Interpol and to the United Nations Transnational Organized Crime Convention, yung tinatawag po nating Palermo Statute. So these two could serve as a basis of his deportation to the Philippines, not extradition. Ayun, deportation, meaning pwede po siyang paghahanap ng international police o ng pulisya ng bansang Netherlands, damputin at isakay sa eroplano. Opo, malamang ganun po ang mangyari kay Ginoong Roque. Kasi upon checking nga po ay hindi state party to an extradition treaty, walang bilateral extradition treaty ang Pilipinas at saka ang Netherlands. So we have to invoke other international treaty obligations of which the two countries are party to. Ayun, okay. So may timeline po ba kayong prediction kung kailan po ito mangyayari na mabalik po dito si Ma'am Cassandra Ong at yung isa pa, gayon din po si Ginoong Harry Roque? Ma'am, with regards to Miss Cassandra Ong and to Miss Baterna, Ronelyn Baterna, kami po ay nakikiusap kung maaring sila ay magboluntaryong mag-surrender na po sapagkat pinahihirapan po nila at pinaliliit ang kanilang iniikutang espasyo habang sila ay nagtatago. They have to bear in mind, meron silang local arrest warrant, meron din po silang international red notice, which although an international red notice, Ma'am Corina, is not a de facto international arrest warrant, but it has the same effect. Kasi po, inihingi po ng Pilipinas ang kooperasyon ng host country, in this case for Mr. Roque ay Netherlands or Germany, para i-effect yung kanyang arrest. No? So, pinaliliit lamang po nila ang kanilang mundo. At some point, they will still have to face the cases filed against them. So, but have you received any communication from the host countries, say Germany or Netherlands, tungkol po sa kooperasyon na ito na inyo pong hinihintay mula sa kanila? Ma'am, gawa ng kanina po lamang lumabas yung court order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167. Ang unang gagawin po dyan, ang protocol ay kinakailangan mabigyan po ng kopya ang ating Department of Foreign Affairs, at ang Department of Foreign Affairs po ang magpapacilitate ng cancellation ng passport. Because under the expanded and revised passport code, passport law, ang DFA po ang mayroong regulatory power to cancel the said passport. At ang requisite naman po doon ay yung court order lang po. Meron na po tayo noon. Ayun. Okay, so antabay po kami sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong oras. Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Maraming salamat din po, Ma'am Corina. Have a good night. Hindi lang isa kundi apat na kumpanya na may kaugnayan kay dating Congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, nadiskubring pinapatakbo ang mga kumpanyang ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umano'y mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista rin sa pamahalaan.
Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila o kaya minsan sila mismo. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong 1.6 billion pesos worth of DPWH contracts na nasungkit ang A.D. Gonzales Jr. Construction and Trading sa mga panahon na kongresista si former Congressman Dong. Malaking bulto ng mga proyekto nito makikita sa nasasakupan nilang distrito sa Pampanga. Ayon sa 2025 General Information Sheet ng A.D. Gonzales sa Securities and Exchange Commission, inookupan ng mga anak at kapamilya ni former Congressman Dong ang top executive positions ng kumpanya. Pero sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan naming may 3 pang construction companies na konektado sa pamilyang Gonzales na nakakubra rin ng daan-daang milyong pisong kontrata sa DPWH. Una rito ang BPDG Construction Corporation. Sa isang 2017 Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB document na aming nakuha, si Elizabeth Panlilio Gonzales ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng kumpanya. Siya ang dating asawa ni former Congressman Dong na nasawi sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila noong 2017. Sa sumunod na taon, inilipat ang kumpanya sa pangalan ni Randy De Jesus na parte noon ng staff ni Gonzales. Ayon sa datos sa DPWH official website, naka-corner ang kumpanya na mahigit 656 million pesos worth of public works contracts mula 2018 hanggang 2025. Lahat matatagpuan sa Pampanga. Ikalawang kumpanya ang AMG3 Construction and Development Corporation. Nakapangalan ito kay Pampanga Board Member Michaeline Mercado Gonzales, ang bagong asawa ni former Congressman Dong. 2024 pa ang huling kontratang nakuha ng kumpanya base sa DPWH website. Pero sa mga panahon na nakaupo sa kamera si Gonzales, nakakubra ang AMG ng 45 contracts from 2021 to 2024 na aabot ang halaga sa 252.8 million pesos. Ikatlong kumpanyang konektado sa mga Gonzales ang Mayflower Construction and Development Corporation. Ayon sa DPWH contracts na nakuha ng Billionaire News Channel, nakapangalan ito sa isang Adrian Briones. Siya ang father-in-law ni incumbent Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzales. Ayon sa datos ng DPWH, nakakuha ng 10 kontrata ang kumpanya sa Pampanga mula 2020 hanggang 2025 na aabot ang halaga sa halos 297.7 million pesos. Kung susumahin, 178 contracts ang napanalunan ng 4 na kumpanya na kung hindi nakapangalan ay konektado sa mga Gonzales. Ang halaga nito aabot sa 2.8 billion pesos. Ayon kay Congresswoman Mika, unang termino niya pa lang sa Kongreso at halos 5 buwan pa lang siya sa opisina. Aniya, hindi siya isang contractor at wala siyang anumang koneksyon o interes sa A.D. Gonzales Jr. at Mayflower Construction. Una nang sinabi ni former Congressman Dong na rehashed at recycled lang ang isinasagawang investigasyon sa kanya ng ombudsman sa kasalukuyan, lalo na't ibinasura na raw ang isinampang reklamo sa kanya noong 2023 tungkol sa umano'y pagiging contractor. Sa kabila nito, bukas daw ang dating kongresista sa anumang inquiry kaugnay ng nasabing issue. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Patuloy ang mainit na usapin ng korupsyon. Maging ang BIR, hindi pinalampas ng mga senador sa anilay kickback scheme. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na lang sa mga infra project ng DPWH mayroong kickback. Ngayon, meron na rin sa Bureau of Internal Revenue. Sa kanyang press conference, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na pumapangalawa na ang BIR sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno ngayon. Dahil kung may flood control sa DPWH, letter of authority o LOA naman sa BIR. Pero hindi lang anya ngayon ito ginagawa sa BIR dahil ilang taon na rin kumikita ang ilang korap na opisyal ng BIR sa ngalan ng pagkamit ng target collection sa buwis. Almost up with this year, but year before that, previous year, ginagamit na po pero hindi ganun katindi unlike itong year na ito. Pagpasok po ng 2024 talagang sinagad-sagad. Marami po reklamo dito na Senator JD, Senator Loret, siyempre ang dami yung nagreklamo ng mga opisyal. Hindi corporations kahit ang family business, yung mga maliliit na grocery store, pinapatos na rin.
Sa budget deliberation sa Senado, binanggit din ni Senator Alan Peter Cayetano na isa sa kanyang kapatid ang nabiktima na ng LOA ng BIR at naidulog pa niya kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. noong SONA. Ang pagkaintindi ko kasi, pag nag-LOA ka, may sense ka na niloko yung mga libro eh. So it's an extraordinary measure. It's not an ordinary measure. Bakit po? Kasi pag nag-file ka, whether VAT yan or kung ano man, tinitignan na yan eh. So kaya ka nilolowa, sabi, mukhang nalusutan tayo. Ang SISTE, i-issuehan ng letter of authority ang isang negosyanteng may buwis na kailangang mabayaran sa BIR para mabuksan ang kanilang libro. Pero kalaunan ay aalokin ng condonation para makadiskwento sa babayarang buwis. Para hindi na sila maabala na mabulatlat ang libro sa lahat ng transaksyon, kakagatin ng alok. Ang problema po, hindi naman po lahat na nakokolekta na napupunta sa gobyerno dahil ilan, yan pupunta mo sa bulsa nila. Parang kickback din. Unari yung utang ng kumpanya, 150 million. 100 lang yung pupunta sa gobyerno, by 50. Yung 25 sa kanya lang, yung 25 daw puno, discount. Di po ba? So, isa nga, nagiging source po talaga ng corruption. Nito lang nagdaang linggo, pinalitan ni PBBM si BIR Commissioner Lumagi pero hindi tinukoy ang dahilan. Naghain na si Senator Erwin ng Senate Resolution No. 180 para hilingin sa Senado na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang modus ng BIR at nanawagan sa bagong BIR Commissioner na balasahin ang mga regional officers nito. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Mabilis namang rumisponde ang Finance Department at BIR sa LOA issue. Suspendido na ang lahat ng field audit at related operations ng BIR ayon kay bagong Finance Secretary Frederick Go. Commissioner Charlie Mendoza and I are here to make an important announcement. The immediate and temporary suspension of all field audits and related operations of the Bureau of Internal Revenue. This is in response to the concerns raised by the taxpayers regarding the issuance of letters of authority and mission orders. We hear the people, we hear your concerns, and are immediately acting on them. The people deserve better. The Department of Finance is committed to protecting our taxpayers from potential abuse through a comprehensive review of our existing policies and procedures. All taxpayers shall be treated with the highest degree of professionalism, courtesy, and adherence to the rule of law. Humarap na sa Sandigan Bayan ang 8 akusado sa flood control scandal. Lahat sila dating mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. Joan, go ahead. Willard, balot na balot at nakatakip ang mukha at katawan ng dumating kaninang umaga sa Sandigan Bayan ang 8 sa 16 na akusado ng graft at malversation charges. Kaugnay ito sa 289.5 million pesos na substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Humarap ang 8 DPWH Mimaropa officials sa anti-graft court ngayong araw para sa issuance ng kanilang commitment order. Dito malalaman kung saan sila idedetina habang wala pang desisyon ang kanilang mga kaso. Ayon sa Sandigan Bayan 6th Division, ikukulong ang mga lalaking akusado sa New Quezon City Jail sa Payatas, habang ang mga babaeng akusado naman ay mananatili sa kustudiya ng Camp Karingal sa Quezon City. Kanina rin isinagawa ang kanilang booking procedures o ang pagkuha ng fingerprints ng mga akusado. Isa sa mga nagpakita sa Sandigan Bayan ngayong araw ay si Juliet Calvo na dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief. Kinumpirma ng isang mapagkakatiwalaang source na nagsumiti ito ng petition for bail na 90,000 pesos sa Sandigan Bayan 5th Division para ito sa kanyang 1 count of graft charge. Sa ngayon ay 8 pa o kalahati rin sa 16 na akusado ang hinihintay na sumuko ng mga otoridad. Kabilang
kabilang na nga rito si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang lahat ng opisyal ng SunWest Incorporated na hinainan ng arrest warrant at hold departure order. Ayon naman sa ating pinakahuling balita, ay pinaghahandaan na rin ng DILG ang posibleng commitment order implementation ngayong araw sa New Quezon City Jail, kung saan inaasahan namang dumalo si DILG Secretary John Vic Remulla. Nakatakda naman ang reading of arraignment para sa 8 akusado ngayong December 2, alas 8:30 ng umaga. Willard. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Samantala, iniimbestigahan na ng NBI ang mga individual na posibleng nagkanlong kay DPWH ni Maropa Engineer Dennis Abagon. Giit ng ahensya, kailangan din managot ang sinumang mapapatunayang tumulong kay Abagon na magtago. Nahuli si Abagon sa umano'y safe house sa Quezon City ng isang politiko na hindi muna pinangalanan ng NBI. Dinagsang homecoming parade ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao. Ginanap ito sa Ayala Triangle Gardens in Makati City this afternoon. Tiglao's float was filled with orange flowers na tila inspired by her look during the evening gown competition. Ang mismong founder ng MGI dumalo rin sa parade. October 18 nang nanalo si Tiglao, giving the Philippines a back-to-back title after CJ Opiaza. Tonight naman ang homecoming ni Miss Universe 2025 third runner-up Atiza Manalo. She's expected to arrive at NAIA Terminal 1 at 11:15 p.m. Speaking of Miss Universe, the organization's president issues a series of statements to debunk claims na rigged ang pageant. Paul Rocha says it is impossible to express in words and videos everything that happens behind the scenes. Anya, living together for 20 days inevitably leads to countless situations in which discipline, responsibility, and many other values must prevail. These raw are what the discipline committee takes into account, along with a private interview and the judging panel's evaluations. Giit ni Rocha, imposibleng ma-determine ang winner sa competition by just the 3 hours on stage. Rocha also insists hindi nag-resign ang ilang judges and that the issue was created falsely umano by a pseudo-musician for his own benefits. Rocha faces claims that he is in business with the father of Miss Universe 2025, Fatima Bosch of Mexico. Exclusive, mga anak ng akusado sa flood control scandal umatras daw bilang shareholders ng dawit na kumpanya. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Metro Cebu, asahan ang maulap na kalangitan na may malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin mula bukas hanggang sa araw ng Biyernes. Ito ay dulot ng bagyong Verbena na patuloy na magdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pinapayuhan ang mga nakatira sa mababang lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha kapag may malakas na buhos ng ulan. Pagsapit ng Sabado, muli nang gaganda ang panahon dahil sa paglayo ng bagyo sa kalupaan. Ang temperatura sa Metro Cebu mula bukas hanggang sa araw ng Sabado ay nasa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Kasabay ng pagputok ng flood control scandal, umalis umano bilang shareholders ng isang kumpanya ang mga anak ng ilang opisyal na dawit sa issue. Ito ang MBB Global Properties Incorporated na ayon kay Senator Panfilo Lacson, ginagamit na front para ilipat at itago ang pondo mula sa mga proyekto sa Central Luzon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila biglang umatras sa pagiging shareholders ng MBB Global Properties Incorporated ang mga anak ng 3 personalidad na dawit ngayon sa flood control scandal.
Nitong Setyembre kasi nang ilabas ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang umano'y links ni na former DPWH Secretary Manny Bonoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ang matataas na DPWH officials na ito, tila may family business daw kasama ang isang government contractor, ani Senator Lacson. Ang MBB Global Properties ang kumpanyang humawak sa pagpapatayo ng almost 1 billion peso Windham Garden Hotel sa Clark Freeport. The 2024 General Information Sheet, MBB. Nevertheless, the 2024 General Information Sheet, or GIS, of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asin Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Si Mayor Maglangke ang nagsilbing presidente ng Global Crete Builders noong 2024, isang kumpanyang nakakubra umano ng mahigit 2 billion pesos worth of DPWH contracts ayon kay Senator Lacson. Samantalang si Bonoan at Bernardo ang kasalukuyang itinuturo bilang key players sa corruption scheme sa loob ng DPWH. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, tila biglang nagkaroon ng pagbabago sa board, management at ownership ng MBB noong Agosto, isang buwan matapos ang mahiya naman kayo speech ni PBBM sa kanyang SONA. Tinanggal bilang corporate president si Macy Maglangke, ang sekretary na si Sunshine Bernardo at treasurer na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Pinalitan sila ni Mayor Maglangke, isang Donna Pangan at isang Heidi Alarcon na based lahat sa Candaba, Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Una nang inamin ni Mayor Maglangke sa Billionaire News Channel na siya ang may-ari ng Global Crete Builders na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa iba't ibang parte ng bansa. Pero paninindigan niya, lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Ang anak nitong si Macy, agad na pinaimbestigahan ng Department of Migrant Workers nang lumutang ang pangalan noong Setyembre. Ilang beses naming sinubukang kunin ng updates ng investigasyon sa ahensya, pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Malabong mangyari ang isang government reset para sa mga senador. Sumunod na lang daw sa konstitusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Extra-constitutional na hakbang ang nakikita ng kontradaya para makamit ang totoong government reset. Sakali bang matuloy ang pagbibitiw ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Pero para kay Senator Erwin Tulfo, mukhang suntok sa buwan ang nasabing senaryo. Let's not forget yung People Power 1, People Power 2 was backed by the church, di po, ng civil society. E ngayon po, wala naman, tahimik ko yung civil society, though they're protesting na corruption. E nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, mananatiling panaginip ang Transition Council at Government Reset sa pamamagitan ng military junta. Inalok pa nga raw siyang maging bahagi ng junta at Transition Council na kanya namang dinedma na lang. Tinukoy din ni Lacson na ang pamunuan ng Simbahang Katolika ay tutol sa karahasan. Batay sa isang pag-uusap niya kamakailan kay Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David. Sabi naman ni Tulfo, kontento ang militar sa pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. What I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best, ika nga, to clean up, ika nga, yung corruption na ito.
Hinekes din para kay Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito ang anumang extra-constitutional na paraan ng pagpapalit ng mga leader. Isang halimbawa niya dito ang pinagdaanan ng administrasyon noon ni Pangulong Gloria Arroyo na hindi tinantanan ng mga destabilisasyon. Siyam na taon siya naglingkod, it was all unstable, no? Mahirap kasi yung legitimacy, yung mandate will always be in question. Dapat lang daw magpatuloy ang galit ng taong bayan sa katiwalian dahil sa mga nabunyag na anomalya sa mga flood control project. Pero hindi kailangang humantong sa mga hakbang na labag sa konstitusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! One of the world's most active volcanoes has erupted again. The video ng United States Geological Survey kita ang molten lava flowing down Hawaii's Kilauea volcano. While ash and smoke spew into the air, Friday ang nagsimula ang fury overflows which continued throughout the weekend. Kilauea is located sa Hawaii's Volcanoes National Park and has been erupting intermittently since December of last year. Naging winter wonderland naman ang Paris over the weekend as the French capital sees its first snow this season. Yan po ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Buong Paris region ay ginulat ng malakas na buhos ng niebe, partikular sa sentro ng lungsod. Alas 11 ng gabi nitong Sabado nang magsimulang bumuhos ang manipis na snowflakes hanggang ito ay lumakas at nalatagan ng 3 cm na snow ang daan at bubong ng mga sasakyan. Ito ang kauna-unahang snowfall sa Paris bago mag-Christmas. So ngayon gabi, madaling araw na rito is 1 degree. Sinamantala naman ng mga kababayan natin, ang ilan sa kanila ay naglaro na snowball straw, nagsayaw at naglupasay na parang bata sa snow. Itinaan naman ng iba ang pagsusulat ng love message sa windshield ng sasakyan na natatakpan ng snow. Hindi naman malubhang naapektuhan ang daloy ng pampublikong transportasyon dahil maayos naman ito nakakabiyahe, lalo na ang tramway. Marami sa mga kababayan natin ang bagong dating lang sa Paris na nagnanais makaranas ng snow, kaya naman hindi nila pinalampas sa mga sandali para maglaro, mahawakan at maglupasay sa snow na tumagal lang ng buong magdamag. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Lalaking sumugod kay Ariana Grande, banned na sa Singapore. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Coron, Palawan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin mula bukas hanggang Biyernes. Ito ay dulot ng bagyong Verbena na patuloy na magdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pinapaalalahanan ang mga naninirahan sa mababang lugar na maging alerto sa posibleng biglaang pagbaha dahil sa matitinding buhos ng ulan. Sa araw ng Sabado, inaasahan na ang magandang panahon sa Palawan. Ang temperatura sa Coron mula bukas hanggang Sabado ay nasa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Patuloy pa rin ang paghiling ng pamilya ng photojournalist na si Reynaldo Momay na kilalanin siya bilang biktima ng Ampatuan Massacre. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Huwag po sana siyang kalimutan ng Court of Appeals na mayroon pong 58 victim, si Reynaldo Bebot Momay. 16 na taon na ang nakalipas. Pero ang pamilya ng photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay naghihintay pa rin na kilalanin ito ng korte bilang isa sa biktima ng mandugong Ampatuan o Maguindanao Massacre. Ito rin po panawagan namin sa korte, sa Court of Appeals po na talagang i-judicially recognize, na kilalanin po
si Reynaldo Bebot Momay bilang 58 victim po ng Maguindanao Massacre. Nagsumite ng manifestation at motion sa Court of Appeals ang representative ng kaanak ni Momay. Bukod sa pagkilala kay Reynaldo bilang lehitimong biktima, nais rin ng kampo nitong magpataw ng penalty na tinatayang 25 milyong piso sa mga akusado. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, ito na ang huling panawagan ng mga pamilya para sa ganap na hustisya, lalo't naiinip na raw ang mga ito. May mga ilang kaanak na nga raw ang nasawi dahil sa depression, dulot daw ng personal at generational trauma. December 2019 nang ibasura ng Quezon City Regional Trial Court 221 ang kaso ni Moma. Inargue na po namin sa aming appellant's brief na idagdag po siya kasi nakita po yung kanyang dentures po pustiso at napaka-personal po ng pustiso ng isang tao. Nakita po sa massacre site at hanggang ngayon po wala po tayong narinig patungkol kay Reynaldo Bebot Momay. Wala po tayong narinig sa kanya. Kaya isa na rin po yung legal presumption na talagang patay na po siya at kasama po siya doon sa Maguindanao Massacre. Nangyari ang trahedyang ito bago ang 2010 national elections ng Pilipinas sa southern province ng Maguindanao na kilala bilang teritoryo ng Ampatuan Clan. Nakakonvoy ang mga biktima kay Esmael Mangundadatu na magsusumite ng Certificate of Candidacy para kalabanin ang isang kandidato ng mga Ampatuan. Di pa man nakararating sa paroroonan, inatake na sila ng mahigit 100 armadong tao. 2009 na maganap ang Ampatuan Massacre sa Maguindanao del Sur. Kinilala ito bilang single deadliest attack on journalists, kung saan nasawi ang 32 periodista sa naturang mass murder. Ilang taon nang nakalipas pero giit ng ilan, tila walang pagbabago sa danas ng media sa Pilipinas. May nakaamba pa ring panganib sa bawat pagtipa ng kamay at pagbuka ng bibig. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Sa kabila ng pagbabago ng job market sa Asia Pacific dahil sa digitalization, mababa pa rin ang demand para sa digitally skilled workers sa bansa. Pero paano nga ba hahabol ang Pilipinas dito? Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Mahigit 10 taon ng marketing professional si Zig. Sa kanyang pagtatrabaho both on-site at online, alam niyang importante ang pagkakaroon ng digital skills sa larangang ito. Before, hindi naman talaga na-measure. Ilang tao ba yung nakakakita ng billboard mo? Estimate lang yun eh. But now parang digital answered that with, now we can give you an accurate number of people that saw your placement. Maituturing na intermediate digital skill heavy ang linya ni Zig at isa ito sa 6 million digital skill intensive jobs na inanalyze ng Asian Development Bank at job platform na Indeed sa Australia, India, South Korea, Malaysia, Singapore at Pilipinas mula 2019 hanggang 2024. Batay sa pag-aaral na ginawa, pinakamababa rito ang Pilipinas. The Philippines is the country with the lowest demand for digital skills. We can say that for the same job, Korean employers demand digital skills that are 17% higher than Filipino employers. Isabay pa rito ang tumataas na demand sa bansa ng mga trabahong nangangailangan ng digital skills at skills sa paggamit ng artificial intelligence o AI, bagay na nagsimula umanong tumaas mula ng ilunsad ng ChatGPT noong 2022. At sa loob lamang ng 5 taon, nasa 70% ng listed job posting sa Indeed nangangailangan na ng digital skills. Mas malaki din umano ng 5 to 15% ang naiuuwing sweldo ng mga trabahong nangangailangan ng digital skills, mapasimpleng computing at operation ng office software man o mas komplikadong digital skills gaya ng software development at testing. Ayon pa sa ADB, pinapakita lang nito na kailangan lalo ng bansa ng mas maayos na digital access at infrastructure. You need to build digital infrastructure in the sense of getting people connected and making it cheaper to be using computers and on the internet. Tugon naman ng DOLE, nagtataguyod na ang pamahalaan ng job programs para masigurong nakasasabay ang mga local job seeker sa global at regional demands, kaya ng upskilling at reskilling ng mga empleyado. Yung mga madalas na trabaho nakikita nating nagiging top vacancies po natin ay may kinalaman sa call center agent, customer service assistant, production machine operator, even customer relations officer,
technical sales representative, sales associate, productions operations specialist. Dagdag pa ng DOLE, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa TESDA, CHED at DepEd upang gawing relevant ang curriculum ng mga eskwelahan sa mga trabahong kailangan ng regional at local markets. Gayon din ang pagtulong sa maliliit na negosyo na agad na makapag-digitize ng kanilang proseso. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Extra kilig ang Pinoy Blinks sa surprise treat ni Blackpink Rosé during the group's concert over the weekend. Sa day 2 ng concert, the K-pop superstar enjoyed halo-halo as part of a skit before her solo performance. Kita nag-enjoy naman si Rosé kahit na inubo ito. The Blackpink member also sampled turon. Noong day 1, the group brought their Deadline World Tour sa Philippine Arena, marking their return to the country after more than 2 years. Ana Lorenzana Del Campo, the heart and mind behind one of the country's most popular restaurants, Wildflower, shares her secret to success. On Billionario News Channel's The Daily Dish, Del Campo, CEO and co-founder of the Wildflower Hospitality Group, tells aspiring entrepreneurs to never give up. I think you just have to. If you want to start a business, first of all, of course, you have to be passionate about it. You have to dream big to be able to pursue your passions. And what's important is put in the hard work. You have to be on your toes. You just have to, you shouldn't settle just to get things done. And you have to believe in yourself that you have what it takes. The Wildflower Cafe and Bakery opened in 2012 and continues to expand today, becoming one of the Metro certified hangout place for the Titas of Manila. Banned na sa Singapore ang lalaking sumugod kay Ariana Grande during the Asian premiere of Wicked for Good. Dineport sa Australia si Johnson Wen after completing a 9-day jail term for public nuisance. It was in November 13 that the man jumped a barrier and rushed towards Ariana. Inakbay pa niya ang singer-actress. Nitong weekend, ni-release ang Wicked for Good, which brought in $150 million in the US and Canada. That's a record for a film adaptation of a Broadway musical worldwide. Worldwide, the movie earned a whopping $226 million. Interior Secretary John Vic Remulla tinabla ang hiling na house arrest ng kampo ni Zaldico. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Marami ng revelasyon mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero bukod sa testimonya, dapat niya raw maibalik ang mga nakubrang pera. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kung may isa sa uliman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na pera mula sa tinanggap na kickback, sinabi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, hindi dapat bababa sa 1 bilyong piso. Based on my personal information ng participation niya, dapat hindi siya bababa ng restitution in the amount of 1 billion. Nag-a-apply ngayong maisailalim sa Witness Protection Program ng DOJ si Bernardo at kapag nakompyutan niya ang mga dapat niyang ibalik, maaring tumaas pa ang halaga ng dapat ng isoli. Paglilinaw naman ni Lacson, kahit may kaso ng naisampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal, maaari pa ring ituloy ng Blue Ribbon ang pagdinig para sa ibang lugar na hindi saklaw ng mga kasong nasa korte na ngayon. Gaya na lang anya ang mga irregularidad sa flood control projects sa Region 8 at Davao Occidental. Kapag may natira pa niyang oras matapos ang deliberasyon para sa 2026 national budget, ay magpapatawag siya ng isa pang pagdinig. Sa ngayon, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Blue Ribbon, isinasapinal na ang partial committee report sa flood control na kanilang isusumite sa Independent Committee on Infrastructure. Ihahabol din niya ang isang panukalang batas na pipigil sa mga opisyal na madadawit sa anumang kontrobersiya na makalabas ng bansa.
Ikaw iniimbestigahan, pumutok ang pangalan mo, lumabas ang pangalan mo sa corruption, nagdalog ka kung ikaw ay government na official, dapat i-hold ka na. Not necessarily, hindi ka na dapat paalisin ng bansa. Hindi ka na maikukulong, pero hindi ka na dapat paalisin ng bansa. Unless kung it's an emergency, medical emergency. Pinag-aaralan na niya ito ng kanyang legal team at kapag naisapinal ay ihahain sa Senado para matalakay at sumailalim sa pagbusisi. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Kasado na ang 2 trillion peso march sa linggo para kondinahin ang umunoy korupsyon sa gobyerno. Kontra man sa katiwalian, tinabla ng iba't ibang grupo ang ideya ng hunta o anumang pagkilos ng militar. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. The family that rules together, plunders together. Ito raw ang dahilan kung bakit mariing tinututulan ng Trillion Peso March movement ang political dynasty. Kaya naman todo na ang paghahanda ng grupo para sa Trillion Peso March Part 2, ang malakasang kilos protesta na gaganapin ngayong linggo, November 30. Ayon sa Trillion Peso March movement, nakakuha na sila ng permit sa Quezon City government para sa rally na may layong punuin ang People Power Monument sa kahabaan ng Temple Drive sa White Plains. Para kay Bishop Jose Colin Bagafor, malinaw ang hangarin ng kanilang grupo. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantat at ibalik ang nakaw ng korupsyon. Hindi raw nila sinusuportahan ang military junta o revolutionary government. Sinusundan daw nila ang konstitusyon at democratic precedents. Natuwa rin ng TPMM sa balitang may mga lumabas ng warrants of arrest para sa mga sinasabing sangkot sa flood control scandal. Definitely, this is a positive step forward. Magandang balita yan, lalo na naghahanda tayo sa November 30. Sabi natin, countdown to justice. Bago magkita-kita sa EDSA, dapat may nakulong na. At magandang balita ito, pero klarong hindi ito sapat. We understand na malalim ang level of corruption na nakita natin sa mga hearings at sa mga iba pang nasiliwalat the past few months. Kaya napakahalaga, dapat simula pa lang ito, dapat marami pang mapanagot. Lalo na yung mga nasa matataas na mga posisyon na malamang sila yung mga talagang pinaka-accountable. Itinutulak ng grupo ang anti-political dynasty law dahil ang corruption at dynasty nila ay twin head of the same monster. Para hindi lang isa o dalawang pamilya, pero yung political dynasties mismo ay mapigilan natin na sila yung nagmo-monopolize ng public office. Nilatag ni Kiko D, isa sa mga pinuno ng Trillion Peso March movement, ang mga plano sa linggo. May gaganaping misa, labor program, interfaith program, at magpapahayag ng message of protest and hope. May dadating din daw nilang personalidad para makisali gaya ng grupong Ben and Ben. Si 2018 Miss Universe Catriona Gray ay nagpahayag din daw ng interes na dadalo. Ayon pa kay D, ang magiging parking area ay along Green Hills. Magiging mass-up area naman ang Lasal Green Hills para sa mga paaralan na mula sa South. Paalala lang din ng TPMM na magsuot ng puti o kaya ay white ribbon at magdala ng mga kakailanganin gaya ng tubig at pagkain at iba pang essentials na panangga sa sobrang init ng araw o kung sakali ay umulan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Not happening. Yan ang sagot ni Interior Secretary John Vic Remulla sa hiling na house arrest ng kampo ni resigned Congressman Zaldi Co. Una nang sinabi ng abogado ni Co na si Attorney Rui Rondain na isa ang house arrest sa mga posibleng magpabalik sa bansa sa kanyang kliyente. Pero giit ni Remulla sa On Point ng Billionaire News Channel, sa laki ng umano'y krimen ni Co, hindi dapat ito ibigay sa anyay criminal, liar at thief. How in good conscience can we even apply for house arrest for him if in its entirety he seems to have stolen billions and billions and maybe $1 billion or more than $1 billion from the Filipino people?
Tapos lalagyan mo ng house arrest. Doon siya titira sa Baguio, sa Pines Club ba yan? Yung magandang bahay niya ron. Doon siya titira. Doon siya titira sa Valle Verde 6. Pagkatapos magnakaw. Eh, nagnanakaw sa convenience store ng deodorant. Kinukulong na yun sa payatas. Eh, ito pa. Diba? Billion ang ninakaw, bibigyan mo ng house arrest. Parang mali yata yun. Ayon din kay Remulla, base sa impormasyon mula sa ICI, aabot sa 1,100 ang kakasuhan sa flood control scandal. 6 sa inaresto ay ikinulong sa Quezon City Jail habang ang isang babae ay nakapiit sa Camp Karingal. Abangan ang buong panayam kay Interior Secretary John Vic Remulla sa On Point mamayang 7:30 p.m. To celebrate its 15th anniversary, may handog na ang early Christmas tree ang Salcedo Auction for art collectors. Pagsilip sa kanilang holiday sale sa agenda report ni lifestyle host Marie Lozano. Nag-iisip ka ba kung saan ka makakahanap ng regalo na one of a kind at hindi basta-bastang naduduplicate? Dito, bawat piraso ay may karakter at may kwento. At may extra thrill pa. Yan ang thrill na sa auction mo lang mararanasan. Going once. Isang taas kamay, isang bagsak ng gavel. Pwedeng ikaw na ang mag-uwi ng obra. At gaya ng mga sorpresang hinihintay natin sa ilalim ng Christmas tree, dalawa rin ang pwede mong i-unwrap sa Under the Tree, the Wishlist ng Salcedo Auctions. Ito ang final marquee sale ng Salcedo Auctions para sa kanilang 15th anniversary. Una ang holiday sale na may approachable collectibles. For all of these goodies, if I may say so, that you can put under the tree, ranging from art, again, decorative pieces, furniture, other valuable collectibles. Will be offered in a sale called Under the Tree, the holiday sale, which is online. At ang wishlist na may mga obra para sa mga serious collectors. The highlight piece of the sale is a recently discovered work by the 19th century Philippine master, Felix Martinez. It's signed and dated 1886. It's called La Jota Manileña. The Jota is actually a Spanish folk dance, and of course we've Filipinized that together with, of course, the Fernando Sobel here in the sale. We're quite excited about this one. It's called Un Conde de Ibarra, numero 3. And what's quite special about it is it's one of the rare paintings that he did when he was in Seville. Sold! Thank you so much. Sa pag-iikot namin, ipinakita ni Richie ang iba't ibang obra na siguradong pasok sa kahit sinong collector's wishlist. We have the work by Ronald Ventura, of course, yes, a very important contemporary visual artist. I love it. This is wonderful juxtaposition of forms. I would strongly recommend this one. You cannot not take a look at this one. This is one of the biggest Malang paintings on canvas that I've laid my eyes on. Wow, it's just stunning. Look at that. It's Yes. stunning. The Shack by Oscar Salameda, elegant, depicting the hunt. Pero kahit ang bank account mo ay hindi pang bilyonaryo, pwede ka pa ring manalo sa auction. When you look at the range of pieces that we have, eminently collectible, but some pieces would start at 3,000, 5,000 pesos. This is something that you can collect, this is something that you can pass on, this is something that you can gift to special people in your life. Yes. And something that's done with thought. You know, it's not just something that you went into a store and just picked something up because you had to. It's a wide range of collectibles that will meet any interest. Yes. And if you say one of a kind, this is really, It really a one would of a be kind. one of a kind, and that's I think what makes it more special. And you know, what a wonderful thing to have under your tree. Yes. Online o live bidding man, exciting daw pareho. Dito mararamdaman mo na sa mundo ng auction, di lang pera ang puhunan, kundi tiyaga,
lakas ng loob at konting swerte para mapasayong obra. Ang auction ay gaganapin sa November 29. Ngayon, pwede nang ma-view ang auction items sa Next Tower sa Makati. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. It has been almost half a month since Bagyong Tino hit the country. In this special report, we give you more details on the stories of devastation na naranasan ng ating mga kababayan sa Cebu. What the people experienced was a disastrous event. Water so high that only was felt and seen in movies. When Typhoon Tino hit Cebu, it came with a violence we have never seen before. In a matter of hours, streets turned into rivers, homes collapsed under the current, and families fought to stay alive in the dark, rising water. In Ground Zero, we spoke to the people who lost the most. We heard the tears, the cries, the pain that no camera can fully capture. Yet through all of it, we witnessed a strength no storm can wash away. Basta Bisaya, gahi. Basta Bisaya! Nasasaktan pero hindi sumusuko. Natatakot pero hindi tumatalikod. Nawawasak pero muling bumabangon. I am Mateo Guricelli and this is Agenda Hard Truths. Catch Agenda Hard Truths featuring Gibanlas, A Cry for Justice. Later po this evening, 8 p.m. right after On Point. Of course, here on Billionaire News Channel. Hintayin namin yun. Congratulations. Congratulations. Thank Gibanlas. you. Gibanlas. Gibanlas in Meaning? Bisaya means swept or washed out or torn apart. So it's a very deep Bisaya word, Gibanlas. Yeah. Okay, I thought it was a town. Yung No, pala, yeah, Visayan word pala Yeah, siya. swept, torn apart. And of course, a cry for justice because right now in Cebu, may mga viral hashtags, kumbaga, Justice for Cebu. Because people want answers, people need answers, and need progression from what's happened. Because, it's with the ICI now. Also, yes. The report of the governor. Justice for Cebu and justice for the taxpayers. Oh, yes. And speaking of justice, yun. Go ahead, Willard. Suspended daw yung mga LOA ng BIR. Sa lahat ng business owners, I'm sure you will be very happy to hear. Ulitin lang natin, si Secretary Go of the Finance Department had announced that suspended daw lahat ng field audit at related operations ng BIR. Yay! I'm sure ang dami sa inyong naghihintay niyan dahil marami talagang nagre-reklamo dyan sa LOA na yan. Alam mo, bakit nga ba ganon? Nag-uusap kami ni Mateo kanina. Alam mo, sabi ko, Mateo, meron akong maliit na negosyo na malugi-lugi na nga yun. Bakit ang laki ng kinukubra sa aking tax? So you have no idea what the computation is. Pagkatapos, you end up negotiating with them. Yeah. Kung magkano na lang ang babayaran. Ang dami nagsusumbong sa akin yan. Oo, marami At ang daming negosyante, ayaw na tuloy magbayad ng tamang buwis dahil hahanapan daw sila ng butas. Oo. Kasi kahit na tama yung binabayad mo daw, maghahanap, bibigyan ka pa rin daw ng LOA. Yun ang problema. So, to Secretary Go, we wish that magpatuloy po yung pagtingin ninyo, pag-review nito. Dahil we understand, of course, that, ang Finance Department, ang BIR, they need to collect a lot of money to, of course, to sustain the budget, to use for the budget. Pero not naman at the expense of the business owners, di ba? And not for the use of ghost projects. Yes. Ma'am, I was just talking to a friend of mine from Italy. No? Sabi niya, he was mga 60 years old, retired already. Ngayon, kailangan niya ng operation. He just paid 30 euros for a ticket in the hospital and everything else was free. Lahat ng operations niya, that's where their tax money goes to pay all these free healthcare, free education and stuff. So sana one day, ganun din tayo. That's also my wish. Totoo, especially the healthcare. That's for true. many of us, many of you. Oo nga. Our Filipino deserve it. Sa Amerika, yan ngayon ang pinag-uusapan, healthcare, di ba? I mean, because people are running for office, pero hahabol din tayo dyan. Malay nyo. One,
One scandal at a One time. step at a time. All right, so we'll watch Mateo's show tonight at 8 p.m. Gibanlas. After On Point. 31 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si... Gibanlas. Justice for Cebu. Ako naman po si Mateo Guricelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Pasensya na, Mateo. No problem, ma'am. Who's Mateo? Sino si Mateo? Sino si Mateo? Si bro. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.